Sa nakaraang episode ng Mashley, si Mash ay isang lalaking may pambihirang lakas na nabubuhay sa isang lipunan, kung saan ang mahika ang siyang basihan ng sosyal na estado ng pamumuhay. Sa kasawiang palad, hindi magamit ni Mash ang mahika kaya't ito ay itinuturing na isang salot at walang kwentang tao. Sa kabila ng payo ng kanyang lolo na si Regro na iwasan ang syudad, pumunta pa rin si Mash sa syudad at nagkaroon pa siya ng engkwentro sa mga pulis, pero mabilis na niligtas si Mash ng kanyang lolo kaso mabilis din silang napuntahan ng mga pulis at sila ay pinipilit na sumuko. Nagharap sila Mash at Brad at nagawang manalo ni Mash, nag-alok si Brad ng kasunduan na hindi niya ibubunyag sa syudad ang kanilang sekreto, pero kailangan muna ni Mash na maging isang divine visionary at ang yaman na makukuha nila ay dapat may hati si Brad dito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, sa gitna ng madilim at bagyong kalangitan, isang nakakapote na anino ang papalapit sa arena sakay ng isang dragon, at mayroon siyang tiyak na mga plano para kay Mash pagkatapos ng kaguluhan na nakita ng madla para kay Mash. Nagsisimula na silang mag-isip na baka nga kaya na gumamit na ng mahika si Mash, at kung nagtataka ka kung bakit hindi napinsala ang leeg ni Margaret dahil sa ito'y nagamit niya ang kanyang mahika, para gumawa ng sound cushion at pinalambot ang pagtama niya sa lupa. Sa anumang kaso, handa na si Margaret para sa mas marami pang aksyon mula kay Mash, kaya sinimulan niyang magpaulan ng mga basic na spells na alam niyang hindi kayang i-block ni Mash. Umilag si Mash at nagsimulang tumakbo sa palibot ng arena habang binabato siya ni Margaret ng spell matapos ang spell, at matapos ipakita ang ilang astig na galaw, nagawa niyang makapunta sa likuran ni Margaret at malapit na siyang maghagis ng isang nakamamatay na atake. Napansin ito ni Margaret at sinubukan na mag-counter-attack gamit ang kanyang wand, pero nag-atubili si Mash sandali na nagdulot para silang dalawa ay mag-pause sa kalagitnaan ng pag-atake. Napansin ni Margaret na nagpipigil si Mash dahil mayroon siyang nais protektahan, at tama siya dahil inilabas ni Mash ang isang mahalagang cream puff mula sa kanyang jacket. Kung patuloy niyang protektahan ang bagay na iyon ay hindi siya makakalaban sa kanyang pinakamataas na potensyal. Kaya humiling si Margaret ng pagtigil para mailagay ito sa tabi, pero di siya gumawa ng pagkakamali dahil sa hindi ito ginawa ni Margaret dahil sa gusto niya lang ng pagiging patas, ginawa niya ito para mas maganda ang laban na makukuha niya mula kay Mash. Nagkagulo ang buong stadium sa mga pangyayaring naganap, pero malinaw na wala pa sa kanilang dalawa, ni Mash o Margaret, ang nagpakita ng kanilang buong lakas. Sinusubok lang nila ang limitasyon ng isa't isa, at bagamat ang posisyon ni Margaret ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa pangkalahatan, kung pareho silang maglalabas ng kanilang buong lakas ngayon ay maaaring magtapos agad ang laban. Bumalik sa posisyon ng laban sina Margaret at Mash, at inilabas niya ang kanyang unang natatanging spell, isang koleksyon ng mahika na tupa na musika na bumubuo ng kamao. Inilunsad niya ito kay Mash na sinubukan naman na pigilan ang kanyang kamao, subalit dahil ito'y tunog at inaasahan na hindi niya kayang suntukin ang tunog palayo, na naging dahilan para matanggap ng kanyang mga tainga ang buong hampas ng atake at siya ay sumusuka ng sandamakmak na dugo. Sinabihan siya ni Margaret na ang kanyang mga spell ay hindi basta-basta malalabanan ng mga kamao lang, ngunit sa kasalukuyan, ang pandinig ni Mash ay katulad na ng isang 90 anyos na lolo kaya't wala siyang ideya sa pinagsasabi ni Margaret. Inilunsad ni Margaret ang higit pang mga alon ng tunog, at sinubukan ni Mash na maghanda laban dito subalit dumadaan pa rin ang tunog sa kanyang katawan at gaano man siya katibay, ito'y mag-iiwan pa rin ng marka ng pinsala sa kanyang panloob na organo. Mukhang isang panig na labanan ang nangyayari, at napagtanto ni Mash na hindi niya kayang i-block ang pinsala mula sa mahika ni Margaret dahil sa panloob ang mga sugat, nadismaya siya na hindi niya kayang bigyan si Margaret ng laban na inaasahan nito. Samantala nagpasya siyang tapusin na ito agad, kaya't nagcast siya ng mas makapangyarihang spell na nagtatawag ng sandamakmak na instrumento na lahat ay direktang nakatutok kay Mash, nagsimulang tumugtog ang mga tunog at nagsimulang gumuho ang lugar sa ilalim ng puwersa ng mga vibrations. Ngunit habang inaakala ng lahat na baka tapos na si Mash sa atake na iyon, napagtanto ni Margaret na hindi niya makita ang bangkay ni Mash kahit saan, at dito niya naramdaman na may humawak sa kanyang paa at bigla siyang hinihila pa ilalim ng lupa sa isang mabilis na kilos. Naguluhan ang lahat sa stadium sa nangyayaring iyon habang umaakyat si Mash mula sa lupa at upang ipaliwanag ang kanyang ginawa, maaaring nahirapan siya kung direktang tinamaan siya ng spell na iyon, subalit wala sa plano ni Mash ang magpatalo ng basta-basta na lang.
Siya ay agad na sumisid sa lupa habang papalapit ang mga sound waves sa kanya, at gumawa ng daanan papunta kay Margaret dahil sa rason na humihina ang lupa dahil sa mga vibrations. Ibig sabihin nito ay nagawa niya ito ng mas mabilis pa sa bilis ng tunog, subalit makikita natin si Mash na naghahanda na masipa ang ulo ni Margaret para sa isang field goal. Kung hindi pa nabali ang leeg niya nung ibinagsak siya ni Mash, tiyak na ngayon ay nabali na ito sa dalawa dahil sa sipa na iyon, at ramdam ng lahat sa stadium ang parehong bagay at dapat walang paraan para makatayo si Margaret mula sa ganoong pagtama. Kaso masusi si Mash at tumalon sa ere at sa ibabaw ng katawan ni Margaret na nakahiga at naghatid ng isang suntok diretso sa mukha, sinundan niya ito ng napakaraming suntok at lahat diretso sa mukha, na maaaring ituring ng iba bilang labis subalit ito ay isang makapangyarihang kalaban na pinag-uusapan ng lahat at naiintindihan ni Mash na kung hindi niya ito tatapusin ngayon, malamang pagsisisihan niya ito sa huli. Sa kasamaang palad, ang mga suntok ay hindi nagdulot ng sapat na pinsala sa utak para patayin si Margaret, ngunit sa halip, nagbigay lamang ito ng kasiyahan sa kanya dahil sa wakas ay nakakalaban na siya ng kalaban na talagang makakapag-push sa kanyang mga limitasyon. Sinabi ni Margaret na kahanga-hanga si Mash kaya mula ngayon, lalaban siya sa kanyang pinakamakapangyarihang anyo. Liwanag ang sumiklab mula sa likuran niya habang nagsisimula ang transformation at hinayaan lang ito ni Mash. Nagsimulang magbago ang anyo ng katawan ni Margaret at nagkaroon ng mas mabangis na itsura, ngunit pagkatapos mawala ang alikabok ay mukha pa rin siyang tao at ngayon ay may buhok na sa kanyang ulo. Si Margaret ay nasa kanyang tunay na anyo na ngayon at pinuri si Mash sa pagiging sapat na makapangyarihan para pilitin siyang gamitin ito, ngunit kailangan niyang matugunan ang mga inaasahan ni Margaret sa kanya. Habang nangyayari ito, ang Divine Visionary na si Rio ay nababahala tungkol sa seleksyon na eksaminasyon ni Mash, ngunit pinapagaan niya ang kanyang pakiramdam sa pamamagitan ng pagtingin sa salamin at pag-alala kung gaano siya kagwapo. Biglang isang ulat ang dumating at na-inform si Rio na nagsimula ng kumilos ang Innocent Zero. Mula sa kanilang nalalaman, malinaw na si Mash ang target nito sa ilang kadahilanan. Hindi malinaw kung ano ang kanilang magagawa sa sitwasyong ito, ngunit ang unang hakbang ay mag-organisa ng seguridad para may pagtanggol ang eskwelahan, pero hanggang sa magawa nila iyon, sina Order at Caldo na lang muna ang magtatanggol dahil naroon na sila sa stadium. Hiningi niya ang ilang paglilinaw kung aling miyembro ng Innocent Zero ang papunta doon ngayon, ngunit sa kasamaang palad ay lumalabas na ang leader mismo ng Innocent Zero ang paparating kay Mash, kaya maaaring mas malala ito kaysa sa inaakala niya. Sa stadium, mataas ang tensyon habang naghihintay ang lahat na makita kung ano ang magagawa ng anyo ni Margaret, ngunit tinuro ni Mash na si Margaret ay naging isang bata at wala itong problema kay Mash na masipa ang isang bata kung kinakailangan. Ipinunto ni Margaret na hindi lang basta siya naging bata, kundi ito ang natural na anyo ng kanyang katawan kapag pinapalaya niya ang tunay na kalikasan ng kanyang mahika at upang maipakita ang kakayahan, nagsnap siya ng kanyang mga daliri bago lumitaw sa tabi ni Mash at nag-ihip ng hangin sa tenga nito bilang biro. Nagpagulat ito kay Mash at nakaramdam siya ng kilig sa kanyang katawan, ngunit nanatiling hindi nasagot ang tanong kung paano nagawang mag-teleport ni Margaret at sinimulang ipaliwanag ni Margaret na sa pagpapalabas ng kanyang mahika ay may access siya sa marami pang spells kaysa dati, ngunit ayaw nang makinig ni Mash sa isa pang paliwanag kaya basta na lang siya sumuntok kay Margaret. Gayunpaman, nakangiti si Margaret at muli siyang nawala bago tumama ang suntok sa kanya at di nakita ni Mash kung ano ang nangyari. Kaya nagsimula siyang maghanap kung saan nagpunta si Margaret at napansin na ang kanyang kalaban ay nagpapalamig lang sa stands. Hindi makatuwiran na nakarating siya roon sa isang iglap, ngunit tulad ng sinusubukan na ipaliwanag niya kanina, sa anyong ito ay siya ang incarnation ng tunog mismo. Nagsnap siya ng kanyang mga daliri muli at lumitaw sa harap ni Mash bago siya masipa sa mukha at may tulak pabalik. Nagsimulang isipin ni Mash na baka katulad din niya si Margaret na umaatake gamit ang lakas ng kalamnan dahil lumalaban ito gamit ang kanyang katawan, ngunit hindi ito ang kaso dito. Nagsimula siyang magdash sa lahat ng dako at hindi masundan ni Mash ang kanyang mga kilos kahit kaunti, sa ngayon ay literal na naglalakbay si Margaret sa bilis ng tunog kaya kung gusto ni Mash na magkaroon ng pag-asang mahuli siya, kailangan niyang ilipat ang kanyang katawan sa bilis na hihigit pa sa tunog, at ito ay nagpapatunay na hamon para sa kanya.
Habang nag-teleport si Margaret sa paligid, sinubukan at nabigo na tumama si Mash ng paulit-ulit at pagkatapos ay sinimulan niyang atakihin si Mash gamit ang kanyang sariling serye ng mga suntok, at sa totoo lang ay mukhang tapos na si Mash. Ang mga atake ay tumama sa eksaktong sandali at narinig nila ang mga ito, kaya maliban kung makakahanap siya ng paraan para malaman kung kailan darating ang atake bago ito aktwal na tumama, ay malamang na hindi siya mananalo. Tumayo si Mash at inilagay ang kanyang kamay sa pader ng arena habang pinuri siya ni Margaret sa pagiging matibay, ngunit ang pagiging matibay lamang ay hindi sapat para manalo siya sa laban na ito. Nag-snap ulit si Margaret ng kanyang mga daliri at naglakbay patungo kay Mash sa bilis ng tunog, handa nang ilunsad ang huling suntok upang tapusin ang laban subalit habang paparating na ang sipa, biglang nawala si Mash. Nagulat ang lahat na nagawa niyang umilag sa atake na iyon at lumabas siya sa likod ni Margaret, na mas naguluhan pa sa lahat sa ngayon at nakaiwas si Mash sa isang atake na tila hindi maiiwasan dahil ang kamay niyang inilagay sa pader ay nagbigay daan sa kanya, upang maramdaman ang paparating na atake ng bahagyang mas maaga at salamat sa mga katangian ng tunog na gumagawa ng epekto sa mga solid na bagay. Subalit kahit na may babala na ito, ang kanyang di pangkaraniwang reflex ang dahilan kung bakit siya nakaiwas at winasiwas ni Mash ang kanyang kamao para umatake kay Margaret, kaso hindi ito nabahala dahil palagi niyang magagamit ang bilis niya para iwasan ang atake. Subalit nang subukan niyang masnap ang kanyang mga daliri, natuklasan niya na ito'y nababalutan ng tartar sauce kaya't hindi niya ito magamit at natamaan siya ng isang malakas na atake. Sa wakas ay nagkapantay na ang labanan ngunit pansamantala lang ito dahil mayroon pang hawak na wand si Margaret na maaari niyang gamitin anumang oras, kaya masasabing nasa dihado pa rin si Mash. Tumayo si Margaret at sinabing tinatanggap niya si Mash bilang isang karapat-dapat na kalaban, kaya't ibubuhos na niya ang lahat ng kanyang lakas sa laban at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Lumitaw ang mga ilaw habang tinatawag ni Margaret ang kapangyarihan niya at pagkatapos ito'y mabuo, isang higanteng kampana ang lumitaw sa gitna ng arena. Ang kampanang ito ay may epektong magpapahina sa sinumang makarinig nito at magsisimulang tumunog sa loob ng 1 minuto, kaya ang tanging paraan para mapigilan ito ay ang nakawin ang wand ni Margaret bago ito mangyari. Ngunit hindi ito magiging madali dahil tatakbo si Margaret palayo sa buong oras sa bilis ng tunog, kaya kailangang mabilis na makaisip ng paraan si Mash at nag-snap si Margaret ng daliri at dali-daling lumipat sa likod ni Mash, kaya nagsimula na ang habulan para kay Mash para makuha ang wand sa loob ng 1 minuto. Nagpalipat-lipat sila sa paligid ng arena at palaging ilang hakbang sa likod si Mash, ngunit paubos na ang oras kaya kailangan niyang makahanap ng bagong tactics, at may ilang segundo na lang bago ma-activate ang kampana ni Margaret. Kaya kumilos si Mash ng radikal at binaon ang kanyang mga kamay sa lapag para isagawa ang isang malakas na table flip na nagpadala ng malaking piraso ng sahig kay Margaret, naipit siya sa pagitan ng pader at paparating na sahig. Sinamantala ni Mash ang pagkakataong ito para makalapit ang sarili niya patungo kay Margaret, mayroon lamang 2 ruta para makatakas si Margaret at ito ay ang pakaliwa o pakanan, kaya kailangan lang alamin ni Mash kung alin ang tatahakin ni Margaret para mahuli siya bago ito makatakas. Tumakbo si Margaret sa kanan at mukhang malapit na siyang makatakas, ngunit sinundan siya ni Mash at gamit ang lakas ng kanyang pinky finger, nahawakan niya ang cape ni Margaret at binalibag ito papalapit bago suntukin pababa at sirain ang wand nito para mapigilan ang spell. Nagtapon si Margaret ng lahat ng kanyang makakaya kay Mash ngunit na-counter lahat ito at hindi siya makapagreklamo dahil nasiyahan siya sa bawat minuto nito, inamin niya ang pagkatalo at idineklarang panalo si Mash sa laban, nangangahulugang isang hakbang na siya palapit sa pagiging isang divine visionary. Matapos mapanood ang kanyang laban, nagbago ang opinyon ng karamihan sa mga estudyanteng dating nagmaliit sa kanya at nang malapit na siyang umalis sa arena, biglang naramdaman ang matinding presyon sa buong lugar at nabuo ang isang hiwa sa langit. Lumabas mula sa hiwa si Innocent Zero at ginamit ang kanyang mahika para ihinto ang oras para sa lahat sa arena bago siya bumaba sa sahig para kunin si Mash. Hinawakan niya ang mukha ni Mash habang ito'y naging estatwa at pinag-usapan kung gaano siya nag-alala na baka hindi na niya muling makita si Mash na buhay, dahil sa siya ang pinakamamahal niyang anak. Nais niyang isama si Mash sa kanyang katawan para maging ganap, at habang lahat ay nakahinto na tila walang makakaawat sa kanya,
Ngunit mayroong kapangyarihan si Headmaster Wahlberg na kontrahin ang mahika ng oras ni Innocent Zero at para sa kapakanan ng pagprotekta kay MASH ay haharapin niya si Innocent Zero. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.